mga pads, andito tayo ngayon sa Pipino. At meron akong good news sa inyo. Good news, good news. Kasi ngayong araw tayo ay mag-harvest na ng pipino natin. Yun o, sarap. At ang ganda ng resulta ng pag-try natin ng pipino dito sa Santo Niño. Isang mainit na lugar. Di ko akalain ganito ang tubo na mangyayari sa pipino. Parang kalabasa. Tingnan nyo mga pads. First harvest pa yan. Naku po. Alam nyo ba kung gaano kataas ang growth nito? Tingnan nyo. Ito. Ayan o. Taas o. Almost 7 feet ang growth ng pipino natin. Gusto nyo makita ang sample ng bunga niya? Ito. Pipitasin na natin o. Charan. Ayun. Charan. Pipitasin na natin si pipino. Ang ganda ng bunga. Standard size. Naku. Yan mga pads. Totoo pala talaga ang kasabihan na magtanim ay di biro. Kasi ikaw ay maghapong na kayo ko. Pero kapag ikaw ay nag-harvest, panis lahat ng pagod mo. Lalo na't ganito naman ang tubo ng pipino mo. Eh, ang sarap tignan. Ayun, oh. Bunga na naman yan. Ang ganda ng mga bunga nila. Siguro itong tinanim namin is yung isang lata. Estimate ko noon mga 2,000 seedlings. 2,000 seeds ang nasa isang lata. At ito yung area na nataniman namin. Akalain nyo mga pads, yung isang latang pipino mo, kung meron kang 500 to 700 square meter na bakanteng lote, eh pwede mo nang tamnan ng isang lata yon. Ayan. Ito estimate ko sa dalawang area na to mga 500 square meters. At mag-yield kanyan ng mga sa heavy mo, lagay natin mga 10 sako. Imagine mo, isang harvest mo, 500 kilos ng pipino. 'Di ba? Sa 500 square meter na area mo. Kaya, kung ako sa inyo, yung mga mayroong area na maliliit, yung nakapag-invest na sa lupa, may mga loteng nabibili, bakante naman, eh, subukan yung tamnan ng pipino. Ito yung isa sa pinakamadaling itanim. Pinakamadaling itanim na gulay. Tsaka isa sa mababa sa sa gastos. Kasi short term kasi itong pipino natin. Kumbaga 5 weeks harvest ka na. Hindi gaya sa ampalaya. Ampalaya is 3 months. Yung yung okra 2 months, yung batong 2 months, 55 to 60 days. Itong pipino kalahati lang sa mga nila, sa tagal na ma-harvest, 'di ba? So madaling ma-harvest, madaling itanim, madaling alagaan. Isang tao lang, itong isang lata na to, kayang-kayang alagaan. So kung ako sa inyo, subukan nyo magtanim ng pipino. O nga pala sa mga bagong pasok natin dyan, welcome sa Padiscartehay channel. Ito po si Mang Ben. Si Mang Ben ang may-ari ng Padiscartehay channel. At nagsishare sa inyo kung ano yung pinakamadaling gawin sa isang farm.
Kaya ako ginawa itong vlog na to kasi gusto ko i-share sa inyo na ang pagsasaka ay hindi kailangan ng malawak na lupain. Ang pagsasaka ay kailangan lang ng kaalaman. Malawak na kaalaman, pero pwede mong i-apply sa maliit na area na iyong pagtatamnan. Kasi hindi mahirap ang pagsasaka kung alam mo lang ang sistema. Sistema lang naman ang kailangan eh. 'Di ba? Sistema, sunod-sunod ka lang. Sumunod ka lang sa sistema. Talagang mayroon kang makukuha, maha-harvest mo yan. Kikita ka. Aside sa income mo na stable kung nagtatrabaho ka, meron kang extra income. Saka kung nagtatrabaho ka naman, kaya to. Kasi hindi naman araw-araw kailangan dito eh. Sa isang linggo, pwede Sabado-Linggo gawin mo yung pag-apply ng fertilizer, tsaka yung pag-spray. Kaya 2 days a week kayang gawin ang mga gawain dito sa pipino. Kaya kung ako sa inyo, tara, punta tayo sa bukid. Kung may bakanting lote kayo dyan na pwedeng pagtamnan, handaan nyo na yan. Para hindi nakatunganga yan, merong income, kahit maliit, kikita ka pa rin dyan. Diba? So sa mga bagong pasok sa channel natin, please don't forget to subscribe, like, and share para mas marami tayong maabot na mabibigyan ng idea kung paano magtanim ng mga gulay. Tsaka ngayon pala, punta tayo kay Melchor kasi siya nag-harvest. Injured si Mang Ben ngayon. Nag-stack up yung leeg. Hindi makagalaw. So, si Melchor muna mag-harvest. Hindi naman masyadong marami to kasi first harvest. Siguro mga estimate ko 2 hanggang 3 sako lang to. 150 kilos estimate. Inshallah. Kita natin mamaya. Tara, punta tayo kay Melchor. Ayan mga pads, oh. Ito yung na-harvest namin sa 3 row ng pipino. Kumbaga, kakasimula lang namin. At ito na yung harvest namin na hindi pa yun tapos. Kakasimula pa lang namin. Tapuntahan natin si Melchor paano mag-harvest ng pipino. O ayan mga pads. Ito na naman si Mang Melchor. Nag-harvest ng pipino. Kalain nyo napakadaling harvest ng pipino. Madaling kunin sa na hindi na nagagalaw yung puno niya. Ayan o. Ang kuha namin ngayon sa isang row mga kalahating balde. Pero sigurado to sa Miyerkules. Napachor. Ito po. Sa Miyerkules. Taas. Ito pikas. 2 ka boktor. Napadiripit. Sa Miyerkules to, iabot to mga 10 sako siguro. Kung tayo pagpalain ng Panginoon. Ayan. 10 sako yan. Sigurado. Kasi marami pang maliliit eh. Schedule for yan. Wednesday na harvest. So ayan ang dami oh. Talagang may kita sa pipino. Hindi ka iiyak sa pipino. Ayan. Daot na da. Oo. Ang nag-alaga nito mga pads, hindi naman ako palagi sa farm kasi. Ang talagang nag-alaga nito si Melchor. Siya lang mag-isa. Kayang-kaya niyang alagaan. Kasi isang lata ng pipino good for 1 person lang talaga. Enough na yung isang tao mo na mag-aalaga dito. Basta gawin mo lang yung mga gawain na nakaschedule. Kung mas maganda naka-advance ka nga. Gaya ng paglalagay ng mga tulos. Ito. Yung mga kahoy na pang Ito yun no. Itong kahoy na to. Tsaka itong twine na to. Ito. Kung advance kang maglagay niyan, hindi ka kakapusin sa oras. Kasi, yan lang naman yung kailangan niya eh. Pag once na
nalagay mo na yan dyan, ayos na. Ang gagawin mo na lang, apply ka na lang ng fertilizer. Tsaka ikutin mo siya araw-araw para ma-manage mo yung mga hindi nakakabit na mga sanga. I-guide mo lang doon. Lagay mo lang doon sa twine. Dito. Lagay mo lang siya dito para kumapit. Iyon lang yung gagawin mo mga pads. So, andali. Hindi siya complicated na tanim. So kung kayo nga dyan may subukan yung magtanim ng pipino. Lalo na ngayon yung mga bata natin nasa bahay lang nag-aaral. Pwede nga turuan natin sila Sila yung mag-alaga sa pipino. Pwede mangyayari yan. O bigyan nyo sila ng task na ganito o ganyan. Pagkatapos ng module nyo, ganito ganyan gawin nyo. Diba? So pwedeng mangyari yan. Tsaka yun busy si B BCB nagko-cross pollinate. Ang lupit. Ayan ang busy nila palipat-lipat sila sa mga dahon. Ganda tingnan So ito yung update natin sa ating pipino. 5 weeks harvest na kami. At hindi ko inaasahan na maraming bungang makukuha sa first harvest namin. So biyaya ng Panginoon pa rin. Biyaya ng Panginoon. Malaking tulong na sa amin to. Siguro hanggang dyan na lang mga pads. Salamat sa panonood. At huwag kalimutang like, subscribe at share para mas marami tayong maabot. At share nyo na rin yung yung mga idea nyo about sa farming. Kasi baka hindi ko pa alam, pwede nating i-apply, di ba? Pwede nating i-apply dito sa farm. Mas maganda. Mas maraming kalaman, mas maraming magagawa. Diba? Sige mga pads, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa Miyerkules. Makikita nyo na ako mag-harvest ng pipino. Ngayon, injured pa tayo. So, similitsure lang muna. Okay, happy farming mga pads. Bye.